Ngayon ho, mga kababayan, eto nga si Katunying kung maalala nyo ho, INC ito eh. Di ba? Si Katunying ho, oh. Umpisahan natin kay Katunying na lang po. INC si Katunying eh. Di ba? Eto oh. At Against din po o hindi din po aprobado kay Katunying eh. Yung mga ipinaglalaban po ni Boss Rodante Marcoleta. Opo. Sabi ni Katunying nangako ka ng 2,000 piso, 2,000 na kuryenteng singil kapag ka hindi umabot yun ng 2,000, yung iyong bill babayaran mo. Yun po. Ay, sorry. Mali. Hindi pala sinabi ni Katunying yon. No, mali. Ulitin ko, mali ha. Bigla kasi. Yung kasi ho, mga kababayan, bigla ho nagpa-flashback sa utak ko eh. Yung 2,000 na kapag ka 2,000 ang iyong bill sa kuryente, libre na ni Rodante Marcoleta. Napapaulit-ulit ho. Sorry. Fake news yan. Kaming mga INC, hindi kasali sa kalokohan ni Marcoleta. Saludo po ako sa inyo, Lola 8. Eto po, pati po si Katunying, hindi din po. No, saludo. O hindi din po approve kay Katunying yung ipinaglalaban ni Rodante Marcoleta. Boss Tunying, banatan mo nga. Ayaw. Ulit. Boss Tunying, banatan mo nga. laya sila at pagtatampisawan uli nila yung kanilang mga ninakaw. Kaya tama lang nabawiin, Senator Dante Marcoleta. Bawi mo na. Kasi si Senator Dante Marcoleta ayaw na ayaw po eh. Bakit? Meron bang batas na sinasabi na ibalik yung mga ninakaw o yung mga pera? Wala naman daw ho. No? Alam nyo ho, mga kababayan, nung nabasa ko talaga yung sinasabi ni Ramon Tulfo na merong isang mambabatas na ang asking price daw po is 1 billion pesos, hindi po talaga pumasok sa isip ko si Rodante Marcoleta. Hindi ko po napag-isipan si Rodante Marcoleta na siya yung humihingi ng 1 billion pesos at ang natanggap lang daw po 120 kasi yun lang daw po ang nagkaayusan para ipagtanggol sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi po talaga pumasok sa isip ko na si Rodante Marcoleta yun. Bakit? Sabi din ni Ramon Tulfo, hindi daw si Rodante Marcoleta yun. Hindi daw po. Nakikita ko, pinagtatanggol ni Rodante Marcoleta doon sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga diskaya. Nakikita ko pa nga at narinig ko na ang sinabi ni Marcoleta, bakit kailangan ibalik? Wala namang sinasabing batas para maging witness protection na ibalik yung mga perang iyon. Minsan iniisip ko, bakit kaya ayaw ipabalik ni Rodante Marcoleta yung pera? Kayo nga dyan sa comment section, tulungan nyo nga ako makapag-isip. Bakit kaya ayaw ni Rodante Marcoleta na ipabalik yung mga pera? Sabi ko sa inyo uulitin ko, hindi ko iniisip na si Rodante Marcoleta yung nabigyan o nabiyayaan ng 120 million na sinasabi ni Ramon Tulfo. Pero bakit ayaw ipabalik ni Rodante Marcoleta? Sige, tantahin ko yung comment nyo dyan sa comment section, no? Sabihin nyo sa akin kung bakit ayaw kaya. Kung ano ang sa tingin ninyo na dahilan ni Rodante Marcoleta kung bakit ayaw ipabalik. Tuloy, Katunying. Total naman kaya lang, siguraduhin lang na yung babawiin kung ano talaga yung mga ninakaw. Correct, baka kakarampot lang. Sabi ni pambansang nanay survivor na mababankrupt kasi yung insurance ng asawa niya. Sabi ni Jericho Luis J. Villaluz, simple lang, pag nagkagulo kasuhan ng katakot-takot na kaso ang mga organizer at leader ng INC, KOJC at JIL plus investigate financial ng mga yan. Tuloy. Sabi po nila, dapat ibalik. Lahat ng dapat ibalik. Hindi pwede yung mga kakarampot lang at kakaunti lang. Baka kasi, piso-piso lang ang ibalik eh. Diba?
Tuloy. Baka naman ang idideklara nung gusto nga maging witness protection program sa mailalim, pero ang idideklara lang kakarampot lang doon sa mga ninakaw nila. Hindi. Dapat alam ng gobyerno kung magkano babawiin nila. Pero Di ba? Oo, lahat yan. Yung mga naging ghost project, yung mga substandard, etc., yung mga hindi tinapos, lahat yan. No? Baka mamaya, witness protection, sige, ibigay yan. Tapos, meron ding mga iiwasan o ipagtatanggol na mga senador. Kasi, yan ho yung napansin natin Nung panahon pa lang po na ang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga boss chief amo sir, ay si Rodante Marcoleta, yung tipo bang iniiwas nila yung mga kapwa nila senador. Di ba? Hindi po kagaya nung eto na po, ang chairman na po ay si ay si Senator Ping Lacson, all out ho lahat Walang pakialam. 2012 nag-umpisa, halukayin natin 2012. Merong mga senador na dawit, imbestigahan natin yung mga kapwa natin senador. Yung kay Marcoleta, dati meron pang ganun. Mga senador, meron ba? Wala pong mga senador. Safe ka na, no? Biglang safe kita si Jinggoy Estrada. Ilang beses pa akong sinabi, mga senador, meron ba? Wala ho talaga mga senador. Safe ka na talaga. Di ba? Halata na ipinipilit na merong maging safe. Kaso, ang sabi, nung mga nag-all out, yung mga nagsasabi na hindi pa safe. Eto, yung po si Senator Jinggoy, hindi po safe yon. Si Senator Jewel, hindi po safe yon. Nabanggit pa nga yung pangalan ni Nancy Binay. At lalong-lalo na si Chis Escudero. Nasabi ni Ma'am Margie Barcebal, 18 million lang ang salin. Biruin mo may nabasa ako, may nakita ako. Sabi, hanggat wala daw parang tax na binabayaran si Chis Escudero doon sa ring na 57 million di umano. No? Pag-aari pa din daw ni Chis yun. Donor's tax yata. Yan ang pag-uusapan natin doon sa Birahan PH, mga kababayan. Yan ang pag-uusapan natin. Kaya po pagkatapos nito, lilipat po kayo doon sa Birahan PH. Tapos po, ayan nasa taas, nakapin yung Birahan PH, lipatan agad tayo doon. Okay? Mamaya pa yan. Tuloy muna natin si Katonying. in the meantime, kung ano masasabunot. Kung anong... kung ano andyan, masasabunot, sabunutin na. Ano na? Hoy! Taragis ka. Laki yata si Katonying talaga. Buti hindi ko pa naiinom, mga kababayan, yung kape. No? Dito sa Cayman Islands, pinakamasarap na kape, Water and Elephant. Araw-araw dyan ako nagkakape. Ay putek na yan. Kapag ka napanood nyo, Water and Elephant, pinopromote ko tong kape ninyo. Baka naman manlibre kayo ng isang kape. Yun nga lang. Magkano? Parang $7 o $8 yata yung ganitong kalaki. Yeah. Munti ko na maibugay yung kape ko Bakit? Sasabunutan daw Yung mga ibabalik daw, lahat kung ano yung masasabunot, yun daw ang ibalik. Paano sasabunutan? Atras natin, ulitin natin. Katonying, sige nga. Ano masasabunot? nila. Dapat alam ng gobyerno kung magkano babawiin nila. Pero in the meantime, kung ano masasabunot. Kung anong... kung ano andyan, masasabunot, sabunutin na. Mukhang nababasa ko na. Gustong sabihin ni Katonying kung ano ang nandyan, kung ano ang masasabunot, sabunutin na. Tuloy mo, Katonying. Oo, habang nandidiyan pa kasi bago gulatan tayo, wala na tayo makukuha dyan. siguro kakaunti na lang. Paubos na. Sabunutan na sabunutan yan. Para malaman natin kung totoong buhok yan. siguro sa ines ni Katonying, mga kababayan, tawag dito, uma-adlib na ng mga ganyan. Sabunutan na natin yan para malaman na, magkaalaman na kung totoong buhok yan.
yung mga ganyang banat ho, mga boss chief amo, sir, indikasyon ho yan na hindi siya suporta doon sa mga pinaggagawa nitong si Rodante Marcoleta. Si Marcoleta, oo. Ayan, mismo pinangalanan niya. Ano sabi niya? Marcoleta, ipabalik mo na. Bigay mo na. No, sabi, pero dapat lahat ng ibabalik, ilahat-lahat. Diba sabi ni Sir Ed Ong, mabuting sandali po sa lahat. Lahat-lahat, ilabas mo. Kung ano yung masasabunutan, sabunutan na lahat para magkaalaman kung totoong buhok nga yan. O, yun. Anyway ho, mga kababayan, ano sabi dito? Bumalik. Okay. Yung anak ko, 4 na taong gulang. May crush sa school. Anak na tinapaya. Yung nanay naman, tuwan-tuwa. Mana daw sa akin. Anyway ho, mga boss ni Pamo, sir, no? Tatapusin natin tong sa Mark Ramos channel ngayon. Tapos, 5 minuto lang ho, mga kababayan, lilipat na agad ako doon sa Birahan PH. At andyan po sa taas na nakapin, yung kay Jordan G, Birahan PH link. Pindutin nyo lang po yan. Rerekta na po kayo doon sa Birahan PH. Madami pa po tayong pag-uusapan. Kagaya nung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, manggugulo kayo sa November 30? Hindi ako natatakot sa inyo.